20 pesos. Kada kilo ng bigas may tsansa pa rin may sa katuparan ayon kay PBBM. Ang detalye mula kay kapartner Creslin Catarong. Kapartner Creslin! May tsansa pa rin na maisakatuparan ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Ito ang muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang media interview sa Zamboanga nito Martes. Ipinunto ni PBBM na kapag ang sektor ng agrikultura at ang gastos ng produksyon sa bansa ay nagiging matatag o naging normalized ay ang nasabing layunin ay posibleng maabot. Gayunpaman, ipinaliwanag ng Pangulo na may mga factor na nangyayari sa labas ng Pilipinas na direktang nakaapekto sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa na nag-uudyok sa pamahalaan at sa merkado na mag-adjust. Iginiit ni Pangulo Marcos na magiging madali para sa gobyerno na gumawa ng mga kinakailangang pagsaayos kapag naging normal na ang lahat. Binigyang diin naman ng punong ehekutibo na ginagawa ng gobyerno ang lahat ng remedyo para matiyak na abot kaya pa rin ang presyo ng mga pangunahing pagkain sa pamilihan para sa mga mamamayang Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal kay Siling Catarong, kaparto mo sa balita at serbisyo. Samantala, pagkasira ng bahura sa Rockies Reef at sa Pina Shoal, paglabag sa Arbitral Award ayon sa DND. Ang detalye mula kay Kapartner Bernard Finner. Kapartner Bernard! Isa sa ilalim sa verifikasyon ng Department of National Defense o DND ang naiulat na pagkasira ng bahura sa Iroquois Reef at Sabina Shoal. Ito ang nanayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. matapos ang turnover sa bagong C-208B aircraft ng Philippine Air Force sa Clark Air Base sa Mabalacat City, Pampanga. Sinabi ni Teodoro na sa ilalim ng Arbitral Award, ang pagkasira ng likas na yaman ay paglabag sa international treaty, lalo na kung ginawa ito para sa reklamasyon ng artificial island. Ayon kay Teodoro, makikipag-ugnayan sila sa Department of Foreign Affairs o DFA upang makagawa ng nararapat na aksyon. Sa kuha ng Philippine Coast Guard sa Iroquois Reef at Sabina Shoal ay may kitang halos wala ng buhay na ilalim ng dagat. Mula sa Clark Air Base sa Mabalacat City, Pampanga, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Bernard Ferrer, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pang balita, mga court employees obligadong sumailalim sa random drug testing. Ang detalye mula kay Kapartner June Samson. Kapartner June! Labas na ang kautusan ng Korte Suprema na nakapaloob sa Implementing Guidelines of Judiciary's Drug-Free Policy para masigurong drug-free ang buong hudikatura. Nakasaad sa guidelines for the implementation of a drug-free policy in the judiciary na obligadong sumalang sa drug testing ang mga aplikante pa lamang sa trabaho sa judiciary. Samantala, ang lahat ng court employees ay kailangan din sumailalim sa random mandatory drug test habang sila ay nasa panahon ng panunungkulan. Ang empleyadong lilitaw na positibo sa drug testing ay mahaharap umano sa kasong administratibo at posibleng suspension o tuluyang pagkatanggal sa trabaho batay sa probisyon na itinakda sa Civil Service Law. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, June Samson, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sa iba pang mga balita, Senator Pimentel bukas sa suwestyon na suspindihin ang pagpapatupad ng fuel excise tax. Ang detalye mula kay Kapartner Troy Gomez. Kapartner Troy! Nananawagan si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa pamahalaan na bigyan ng lifeboat ang ating mga kababayan na nalulunod ngayon sa nakalululang presyo ng mga produktong petrolyo. Ang pahayag ay nilabas ng Senador habang mga PUV drivers, commuters at mga negosyante ay hirap na hirap sa magkakasunod na pagtaas ng presyo ng nasabing produkto. Nagbabala rin ng Senador na kasabay sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ay inaasahan na tataas rin ang presyo ng mga pangunahing bilihin at sigil sa kuryente. Kaugnay nito ay sinabi naman ng Senador na bukas siya sa suwestyon na suspindihin muna ang excise tax sa imported na oil at bioethanol bilang hakbang para maibaba ang presyo ng krudo sa bansa. Sa magkakasunod na 11 linggo ay tuloy-tuloy ang pagsirit sa presyo ng mga produktong petrolyo. 17 pesos at 30 centimos ang itinaas sa kada litro ng diesel, 15 pesos at 95 centavos naman sa kada litro ng kerosene, habang 11 pesos at 85 centavos naman sa kada litro ng gasolina sa loob ng 10 linggo.
Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal. Troy Gomez Agulat, kapart mo sa balita at serbisyo. Samantala, pre-legal assistance sa mga guro na masasangkot sa kasong kaugnay sa halalan, kasado na ang detalye. Mula kay Kabarder Jun Samson. Kabarder Jun! Iniyak at nangako ang Public Attorney's Office na mabibigyan ng libreng legal assistance ang lahat ng mga public school teachers na mahaharap sa anumang kaso o reklamong may kaugnayan sa pagganap nila sa tungkulin sa panahon ng halalan. Samantala, bukod sa free legal assistance, ay mayroon din na financial assistance na natatanggap ang mga guro na nagkakahalagang 11,000 hanggang 12,000 pesos. May death benefit din anyang 500,000 pesos para sa mga gurong babawian ng buhay habang ginagampanan ng kanilang tungkulin sa halalan. At lahat ng yan ay manggagaling ang pondo mula sa inilaang 35 million pesos na trust fund. Kaugnay nito'y muli na namang masusubok ang serbisyo ng mga guro sa idaraos na barangay at sangguniang kabataan elections sa October 30. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Jun Samson, kapartner mo sa Balita Serbisyo. At sa uling detalye ng ating Balitang National, PBBM nangakong titiyakin ang buffer stock ng bigas sa bansa. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Creslin Cataro. Kapartner Creslin. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sisiguraduhin niya ang buffer stock ng bigas sa bansa. Ito'y habang tinutugunan ng kanyang administrasyon ang supply at presyo ng bigas sa gitna ng buying spree ng Asian neighbors. Ang hakbang ay bilang tugon na rin sa nagbabantang El Niño phenomenon at iba pang pandaigdigang kaganapan. Ginawa ng Pangulong pahayag habang pinangunahan niya ang pamamahagi sa Zamboanga City ng humigit kumulang 1,500 sako ng premium quality rice sa iba't ibang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of Work. Kasabay nito, tiniyak ng Pangulo sa mga mamamayan ng Zamboanga na ginagawa ng gobyerno ang lahat para matiyak ang kanilang kapakanan at upang mabuksan pa ang mga oportunidad para sa mga ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, President Natarong, suporta mo sa balita at serbisyo.